5 a.m. nga nung magising ako, diretso agad ako sa kusina para ipagtimpla ng kape si Ditche. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi gatas yung pinaiinom ko kay Ditche, gusto niya kasi coffee, ayaw niya talaga ng gatas. Dahil sobrang aga pa nga, ayaw daw niya kumain ng kanin. Kaya naman pinagpalamanan ko na lang siya ng tinapay. Kahit kasi ako tuwing morning, ayoko talaga kumakain agad ng kanin. Kung mapalamanan ko nga, ibinigay ko na rin sa kanya para magkalaman na yung tiyan niya. After noon, madaling-madali nga ako kasi kagabi pala nakalimutan ko mamlansya ng mga uniform niya. Ito pa namang uniform ni Ditche, ubod ng tigas yung palda, ang hirap plansyahin. Habang naliligo nga si Ditche, naisipan ko na agad maglinis dito sa bahay. Mga 5:30 pa lang nga siguro to, at ako pa lang siguro yung nag-iisang naglilinis ng bahay sa buong mundo ng ganitong oras. Matapos na nga siya maligo, sinanggol ko lang yung buhok niya para hindi nakasambuerga. Labas nga namin, umuulan pala. Nakalimutan ko tuloy pagdala ng parmela si Ditche. Grabe, ubod talaga ng traffic dito sa Baliwag, lalo na kapag umuulan. Mabuti na lang talaga, umabot kami sa oras ng pasok ni Ditche. Sama ko nga pala si Bebo at siya lagi yung nag-a-assist kay Ditche tuwing papasok. Kauwing pagka-uwi nga namin, nakita ko si Bebo na pinaliguan na pala niya si Lala. Nagbihis na nga rin ako agad pagdating namin dahil kailangan injectionan ng 5-in-1 si Lala ngayon. Awa nga ako sa itsura niyo, parang alam niyang i-injectionan siya. 10 minutes away lang naman yung clinic na pupuntahan namin. Bebo na lang nga mag-isa yung magpapa-inject dito kay Lala. Tapos ako naman, magpupunta na ako sa dental clinic ko. Sabi nga 2 months na ako hindi nakakabalik kay doktora. Naku, sasabunutan ako nung pag nakita ako. Kailangan ko na kasing magpa-adjust ng brace ko. Diba grabe struggle kapag naka-braces, no? Ito namang pagpunta ko, walang katao-tao, mag-isa lang ako. Sabi sa akin ni doktora, okay, ikaw na isasalang ko kahit hindi mo ako binalikan ng 2 buwan. Grabe lang talaga yung kabisihan ko nitong mga nakaraang buwan dahil nagpapagawa nga ako ng bahay. Buti na talaga ngayong araw ay naisingit kong pumunta dito. Matapos na nga ako, sakto naman tapos na rin palang magpa-inject tong si Lala, nakasalubong ko sila ni Bebo. Nung oras na nga, kaya naman inuwi na namin si Lala, tapos diretso na kami sa Baliwag para naman sunduin ulit si Ditche. Grabe no, non-stop na pag-alis. Ay ko pa'y nagsasenso sa ginagawa ko. Park na nga lang muna kami saglit dito sa gilid, tapos si Bebo na lang yung sumundo dito kay Ditche. Nung nasundo na nga namin si Ditche, naisipan naman namin pumunta dito sa Unitop. O diba makakabuo ako ng isang movie kakapunta ko dito sa Unitop. Sakto magpapasko na nga, kaya naman naisipan ko maghanap na nitong Christmas tree. Nagiwaiwalay na nga kami nila Bebo kasi nagpunta siya dito sa mga ilaw. Daw kasing nabili niya nung nakaraan, hindi mapagdikit nung ilaw. Buti naman na-assist din agad siya. Kaya sa naman bantayan ko yung nagdidikit ng ilaw na yon. Sinabi ko kay Ditche maghanap na kami ng pwede namin kainin. At nagulat nga ako sa mga pagkain na to, meron pa palang ganito. Uy, naalala ko ang tawag ko pa sa chocolate na box na yan, ay sementeryo. Sabi nung mga panahon na yun, ito na yung mga Toblerone para sa akin. Di na nga masyadong kilala ni Ditche yung mga pagkain na tinutukoy ko. Rogone, gano'n na ba ako katanda? Hiling nga rin ako nitong golden chocolate na yan, pampaswerte yan. Hiling nga ako sa mga coffee na candy, buti na lang meron sila dito. Sabi nga iligaya ni Ditche, hindi alam kung saan pupunta. Taling ko kasi siyang nasa akin habang nagpapagaling si tatay, kaya sabi ko sa kanya makuha na siya ng mga kutkutin niya. Muha na nga rin ako ng kape para sa mga trabahador. Sa exit na lang talaga kami nagkita-kita. Uwi na nga sana kami pero may humabol pa magpabili ng donut. Habang nasa biyahe nga kami, kaya naman pala wala nang maingay, knockout na. Tulog na nga yan at naghihilik pa, pero kip-kip niya pa rin yung donut niya. Gusto niyo rin bang kumita habang naglalaro? Download niyo na rin tong Aurora game. Click niyo lang yung register para makagawa kayo ng account. Lagay ang mobile number, mag-create ng password at yung OTP na marireceive nyo. Ganun lang kadali gumawa ng account at pwedeng-pwede na kayong mag-cash in para makapaglaro. Napakadali lang din naman mag-cash in. Ilalagay niyo lang naman ang inyong GCash account name, GCash number at yung login password. Napakadaming laro na pwede mong pagpilian dito. May guess size, toss coin at Benson WD. Pero isa sa mga madalas ko talagang laruin itong color game. Bukod sa madali ang mechanics nito, mabilis lang din kumita dito. Para ka lang kasi naglalaro sa perya, pero ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan lumabas. Grabe guys, sobrang dali manalo dito sa Aurora game. Isa sa pinakamadaling laro pa dito ay itong Dragon and Tiger. Ito lang naman din kasi yung pagpipilian mo dito. Mimili ka lang naman kung Dragon, Tiger, or Tie. Sarap nga tumaya dito kasi ang laki ng napapanalunan. Tipin nyo, sa isang taya, minsan nananalo talaga ako ng kulang 2,000. Kapag ka nga nananalo na ako ng malaki, syempre nagka-cash out na ako. Yung kinashin ko nga kanina na 100 pesos, napalaki ko siya ng 10,000. Sobrang dali lang din naman mag-cash out. Lalagay mo lang naman yung GCash information mo at wag mong kakalimutan na ilagay yung login password mo. Di ba ganun lang kadali manalo dito sa Aurora game? Kaya naman, subukan nyo na rin itong laruin gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yun lang naman. Salamat!